Ay, magandang gabi. Gabi na wala. Nanood ako ng YouTube kanina. Nakita ko si Senator Bongo. Yung dati pang pinagdidebatehan nila. Buti na lang nakita ko sa YouTube yung sa Inquirer na nakapost sa YouTube. So yung makita, marinig pala. Let us focus on what is important for our people that we serve. Hustisya sa tamang paraan at serbisyo na makakatulong sa mga Pilipino. Yun po ang kailangan ng taong bayan. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Mag-focus sana tayo sa pangunahing mandato ng legislatura. Ang gumawa ng mga batas at magsulong sa mga programa na tunay na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Hindi naman nakakain itong impeachment. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan. Tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi nga natin makita yan, hindi natin mahawakan niya, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Yun po ang sinabi ni Senator Bongo. Tawa naman yung mga sinabi niya na mag-focus tayo sa mga pangangailangan ng tao, gumawa ng batas, sa legislatura, ganoon. Pero sinawata siya ni Coco Pimentel dahil sinabi niya hindi naman nakakain ng impeachment. O sa tingin nyo, hindi nakakain ng impeachment. Pero ang impeachment ay nakapaloob sa batas. Pag gagawa ka ng batas, kaya may impeachment dahil sinaway mo ang batas ng Estado. Batas nga ng Diyos di ba? May nakalagay doon. Huwag kang magnanakaw. Yun. Nakakapanglumo lang. Nasabi ko na to dati sa isa kong sinabi na tungkol sa impeachment. Si Senator Bongo, parang kasi edad ko lang siya Nag-aral yata sa Lasal, de La Salle University, tapos Ateneo de Davao, mga prestigyosong pero mukhang hindi niya naiintindihan ng impeachment. Kung walang impeachment, di wala na tayo. Patuloy ang korupsyon o patuloy ang pagtatago ng mga kung ano-anong tinatago. Naalala ko, 2000, ang ating Pangulong Estrada na-impeach, di ba? O si Chief Justice Corona na-impeach dahil sa mga hindi may paliwalag nilang mga kayamanan. Ganoon din si natanggal si Justice Sereno, na-impeach din. Ngayon, meron sa ibang bansa, presidente rin si Bill Clinton, pero kinon din yung kaso impeachment dahil sa parang may pinaparatang sa kanyang sexual harassment sa office ng presidente. So ngayon, si Mr. Bongo, sir, ang tagal muna sa, parang kasing edad lang kita. Dapat ikaw yung unang nagsusulong ng impeachment. Alam ko loyal ka sa Duterte. Maraming nagawa naman si Duterte.
Ikaw nung tumakbo ka bilang senador, naipanukala mo yung Malasakit Center at maraming ano ba to? Nakinabang. At patuloy dahil pinanukala mo yan, kayong mga senador, tulong-tulong kayo na maprobahan ngayon dahil sa batas kayo, pinanukala kayo, nangyayari na at tingin ko maraming nakikinabang, may kilala nga ako eh. Maganda naman yun. Pero sana bilang mandato mo bilang senador, Mr. Bongko is bilang senador ay i-execute mo yung batas. Do justice to every man. In a way that is motivated by one's moral sense of right or wrong. Yung moral. Ay pakita yun yung moral kung ano yung tama o mali na ginagawa ng isang hinahatulan ng impeachment. Tama ba to o mali ba to? So ikaw dapat yung isa sa mag-execute dahil inihalal ka ng taong bayan para sa bayan. Tungkol naman sa yung impeachment niya, yung issue nga may katiwalian. Haka-haka ko lang din na parang posible. Naririnig ko sa ibang tao, ito ay parang hindi hustisya kundi scripted political demolition job. At ang target ay si Vice President Sara Duterte to disqualify her from running sa 2028. Pero bilang senador, your duty as a court ay napakaliwanag. Isulong ang kaso at igawad ang hatol, guilty or not guilty. Igawad ang hatol o ang verdict, guilty or not guilty. I-try nyo. Ayan. Kasi yung sinasabi mo kanina na una, kailangan gumawa ng batas. Yan gagawin mo, libu-libong batas ay nakapaloob dun yung pagnanakaw na kailangan ipaliwanag kung totoo nga o hindi totoo. Yun ay batas. Alam ko, pasensya na, walang personalan to, sir. Pero naisip ko lang ngayon to. Nung sinabi mong hindi makakain ng impeachment, parang ang tumakbo agad sa isip ko, gumanon. Mr. Senator Bongo, your brainless, stupid thinking pagdating sa usapang impeachment. Hindi ako magsusorry pero yun lang ano ko sa try nyo yung kaso. Isipan mo, Mr. Bongo, naniniwala ako sa'yo. Ako ka lang, nagkakamali. Ilan tayo nagkakamali. Balita ko nga, makasikat na lawyer, magagaling na lawyer daw yung yung hinar ni Sara Duterte. Para sa akin, magtama naman magkaroon ng magaling na lawyer. Pero, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Sobrang galing ka man. Yan ay kahinaan lang ng Diyos. Dahil ang hindi nyo matatakasan kung binabaluktot nyo ang batas, tinatago nyo ang katotohanan, may hahatol sa inyo. Una, yung mga taong bayan na binoto kayo at hindi na kayo makakabalik minsan man. At higit sa lahat,
ang inyong konsensya kung ginagawa nyo ang tama. Muli, Mr. Senator Bongo, pinapatungkulan ko to para sa iyo. Tumayo ka para sa bayan. Bilang sinumpa mong Senator Judge Court sa Senado.